Okay! Maganda po itong tatalakayin natin at gusto ko po makinig kayo maigi dahil ito na po ang 2028. Ha? Nandiyan mo ba si Mami Peng? Mami Peng, nandiyan ka ba ba? Ito na po ang ating 2028. Ito na po ang ating future. Future talakayan. Dito nakasalalay ang ating 2028. Tandaan nyo to. Either makakalbaryo tayo. At ayan nga yung sinabi ko, di ba, Mami Peng? Nagsalita na ako. Di ba, Mami Peng? Nagsalita ako kanina sa kataas-taasan na kailangan natin magtulong-tulong para sa Pangulo. Yan lang, may tumatawag. Okay, simulan na natin ang 2028 Future Bringing. And Duterte come back again in one way or another, unless two things come together. One is BBM has to really step up his game. I think BBM was just bugbog sarado siya sa worst budget ever, PhilHealth, ayuda issue, bugbog sarado din siya after the ICC issue. And ano yung ginawa niya? I mean, yes, Claire Castro is doing fantastic on her own part, but she's not the president. It should be the president himself to rally the nation, etc. So basically, I think BBM has to go for broke. Maraming kaso mga Duterte, maraming kaso yung mga Duterte-aligned candidates, maraming kaso yung mga ibang trapo. Last time I checked, the president is the head of the executive, NBI, Department of Justice, whatever, right? Kung may mga kaso, may mga ganun, go for it. Whether that will be tethered dun sa, kung ididikit mo yun dun sa issue ng sa impeachment and numbers, or whether directly you just go after them. Like, Benny Rod, thank you tol, thank you. Ito nga po, kasi tatalakayin natin. Ito po ay kadugtong po ng ating reaksyon dito sa PBBM vlog. Yung vlog ni BBM. Ngayon, ito na po. Para sa akin po, tama yung sinabi ni BBM na kailangan maging salbahe na siya. Alam mo BBM, ito ano lang natin to Hindi namin sinasabi maging salbahe ka. Kasi ang kalaban po natin BBM, mga demonyo. Malademonyo po ang kalaban natin. And hindi po basta-basta normal na demonyo. Kasi may classification yung demonyo Normal, semi-normal, at abnormal na demonyo. Diba? Ngayon, BBM, hindi pwede dito yung kill them with kindness. Hindi umubre. Sa 3 years mo, hindi po umubra yung kill them with kindness. Hindi umubra. Ngayon, tama yung ginagawa mo na talagang nilalabanan mo ng katotohanan. Pinadala mo si Digong sa ICC, very good. May impeach si Sara, very, very good. And siyempre, akala namin, para sa akin, dire-diretso na. Kaso, etong mga panahon na yun, parang, wala umistop na naman Kagaya netong katatapos lang ng election. Dapat, BBM sa ating Pangulo, tatagan niya na. Wag na siyang naniniwala siya na maging mabait siya sa mga panahon. Hindi na uubre. Kasi tandaan natin, 3 taon na yan, napakabilis na yan. Sa 2 taon na lang. 2 taon na lang siya halos kasi yung 1 taon, nagre-ready na yung papalit sa kanya. Kailangan, tama, Lucio, consistent. Dapat consistent ang ating Pangulo. Kasi itong labanan na to, nanalo na si Kiko and Bam, ibang ball game na po ito. Bumabalik na yung mga pink.
Hindi naman natin sinasabing papasok na sila. Pero sa pagbabalik ng Pink, kailangan mag-isip tayo habang nasa atin ang administrasyon na to, gamitin natin mismo ang ating dapat gamitin. Hindi naman natin sinasabing gamitin natin yung Pink. As long yung Pink naniniwala pa sa mga ginagawa ng gobyerno, pagpapakulong sa Duterte, pag-i-impeach kay Sara, si De Lima, si Jokno, nakuha nyo, walang halong tanong-tanong, pumayag, nakuha nyo. Ibig sabihin, yung mga Pink, Dilaw, kaya pa nating silang kuhanin. Naniniwala sila sa ginagawa natin para sa bayan. So, dapat ang gawin ni BBM, samantalayin niya tong panahon na to, na itong mga iba't ibang kulay ay gamitin niya laban sa mga Duterte na to. Dahil pag nakabalik po ang mga Duterte, Kalbaryo de Peligro. Mamaya explain natin. Sara, direct threat sa presidente, NBI, ganun. You know, BBM has still levers of power. So, yes, he will be a lame duck if he's not willing to use the powers he has. But he will not be a lame duck if he smartly uses the power he has. Right? It's as simple as that. So, yeah, kailangan mag-step up si BBM, including in terms of his communication strategy. He has to step up. I mean, for heaven's sake, I'm barely hearing BBM at all. He has to speak. I mean, we had Digong for 6 years na every night nag-istorya, sabog all over the place, work from Hague talagang ang ano niya. But that was entertaining. That was politically very effective. Audience impact. I mean, si Digong yung walang kakwenta-kwenta. Kita nyo? Nagkaroon tayo ng presidenteng Duterte na walang silbi pero epektibo. Paano nangyari yon? Samantalang meron tayong presidente ngayon, binaba ang bigas sa 20 pero hindi gaanong nararamdaman. Sinabi rin ni BBM yan. Hindi nalalaman ng ating mga kababayan. Ito bang gusto nating i-point out? At yung kahapon na gusto kong sabihin sa inyo doon sa vlog ni BBM. Kailangan po na kumilos ang ating Pangulo. Hindi po si Yusek Claire ang presidente. Siya lang po ang boses ng presidente. Ngayon po si BBM, kailangan niya pong kumilos. As much as possible, yung strategy niya, dagdagan niya pa ng dagdagan. Kasi walang magdidikta kundi siya. Hindi tayo susunod kung walang basbas niya. Hindi tayo kikilos kung hindi niya gagawin. So, kailangan po, pangunahan ng presidente na ayusin na lahat to. Lahat ng harangan na natin. Suwagin natin lahat ng harang. Lahat ng sagabal, suwagin natin. Kasi ito ang importante. Nandito na tayo sa last part ng libro. Kalahati na tayo ng libro. And sa kalahating libro na to, kailangan maasikaso ng Pangulo to. Dahil kayo hindi niya inaasikaso to, makabalik ang mga Duterte. Siya naman ang mamimiligro. Siya ang mamimiligro nito. Wala na siya sa pwesto noon. Wala na siya sa pwesto. Yung po ang iisipin natin. Wala na siya sa pwesto. You can put the good man down. Oo. Pero, tandaan nyo, you can put the good man down. Pero, may mga tao na malademonyo na kayang manipulahin, i-mind condition ang utak ng Pilipino. Look at the 2025 midterm election. Dapat ika-alarma natin yan. Kung gaano nabulag na mindset ang kondisyon ng mga tao, ng mga Duterte. Ngayon, kung hindi tayo kikilo, hayaan lang natin yan, hindi tayo
mag-i-step up, kahit gaano kamahal natin ng Pangulo, siyang magsasaper. Siya magsasaper nito. Pag wala siyang ginawa, siya magsasaper nito. Kasi, pag nakabalik ang mga Duterte, gaya nga na sabi ni Haydarian, nasa purgatorio tayong lahat. Dati, pero may audience impact na nakakatuwa. Pero merit-wise, zero. Pero audience favorite. Mr. Congeniality-ish. Or like in a dark, clownish, whatever way. But anyway, you get what I'm saying? And then BBM gives one nice formal speech, then walang follow-through. Right? Gives that big speech on nung na-threaten siya ni Sara, and then after that, hindi, you never know. Kita Okay, mo? Yun yung sinasabi natin eh. Nung tirinetin siya ni Sara, nagsalita siya, palakpakan tayo. Tapos wala na. Yun po ang inaano natin. Yun ang inaano natin. Alam mo, Pangulo, tama yung ginagawa mo. Tinutulungan mo ang mga mamamayan. Pero lagi namin sinasabi dito, tumutulong ka. Ginagawa mo, nilulutas mo. Pero ikaw na rin nagsabi, hindi nakakaabot sa mga tao. Hindi nila nalalaman. So, siguro, ito yung pagtuunan na natin ng panahon. Kasi may kalaban tayong troll army dito eh. May kalaban tayong troll army. May kalaban pa tayong China. Magkatulong sila eh. So, kung iisipin mo na iti-take easy mo lang to, malalaglag tayong lahat. Di ba? Malalaglag tayong lahat dito. Malalaglag tayo. At pag nalaglag tayong lahat, ikaw ang mapupuruan. Totoo yun. Ikaw ang mapupuruan neto. Pagbaba mo. Pag nakabalik ang mga Duterte, ikaw ang mapupuruan. Tandaan mo yan. Di ba? At pag napuruan ka, wala ka. Susunod-sunurin ka niyan. Susunod-sunurin ka ng mga yan. pwede kami maging friend. And then, yung sa Lawag, big speech siya, ganyan, kami, hindi kami formally, ganyan, and then walang follow-through. Or walang follow-through yung mga muchacha niya, yung mga aliado niya. And then ngayon, sasabihin niya, ayoko ng trial, ganun, like, it's pathetic. I'm sorry, it's pathetic. Like, either you just shut up and don't say anything about it if you want to project neutrality, or just stop throwing a wet blanket over what your allies and others are trying to do. Right? And then after the ICC, what the heck was ano pinagsasabi ni Marcos after ICC arrest ni? Parang mas Dude, you have to step up, man. You're the president, right? This is your time. You're gonna be worse than lame duck. Bubugbugin kayo ng sarado until 2028, and then pag bumalik ang mga Duterte, yari kayo. Ganon kasimple lang yung situation ng BBM. It's gonna be an existential crisis for him, his family, everyone, if the Dutertes come back. And Dutertes are not hiding. They're clearly at the possibility of coming back and visiting vengeance. So yeah, BBM has to step up. For heaven's sake, you're the commander-in-chief. You still have 1-2 years before becoming technically lame duck or whatever. Get the ball rolling. Get the ball rolling. Do your thing. Right? You're the president, for heaven's sake. Speak out. Huwag kang matakot. Ako nga nagbabash ako ng 100 times a day. Wala pa kay. If you think you're good enough, you became the president, what the heck? Step it up. Step it up. And at the same time, ayusin yung mga problema niyo, yung PhilHealth issue, yung mga Maharlika Fund, yung mga, kung ano mga kapalpakan, yung mga 20 peso kada kilo. Go ahead. And anyway, hindi naman nag-succeed si Trillanes for Caloocan, although he got close to 35-40% of the votes. That's quite impressive. But, Trillanes could be very helpful. Yan, sinasabi ko. Sinabi ko na yan dito. Sinabi ko, suggestion ko na yan. Sabi ko, gamitin nyo si Trillanes, si Abalos. Kailangan natin sila. Magtatapos ang ombudsman. Bigyan mo ng matinik. Kung maaari si Trillanes, kung maaari si Abalos. Or yung matinik. Oh. Yan ang kailangan natin. Pag naupuan niyang ombudsman, salpakan natin ang ombudsman, ipakita kagad natin, iutos ng ombudsman, ipakita ang salin ng Duterte, tapos. Oh. Di ba? Alam niyo, mahal na presidente, hindi tayo dito, hindi kami against sa inyo, pero kailangan nyo na mag-step up.
Kaya sa takbo ng interview nyo kahapon, medyo masaya ako na malungkot ako. Na dapat, gawin na natin talaga yung paraan. Yung paraan na nararapat gawin ngayon. Nagpapasalamat kami sa hustisya ng taong bayan, ICC. Pero sundan natin. Sundan natin. Lahat ng kailangan nating solusyonan. Oh. Kasi wala eh. Tama yung sabi niya, walang follow through. Walang follow through eh. Natapos ang Quadcom, walang follow through. No. I-ano natin sa taong bayan. Ipakita natin sa taong bayan. Oh. Tapos, tama yan. WB. Pumasok pa tong impacta mong kapatid. Si Aimee. Lalo kang lumubog. Oh. Pumasok pa si Aimee. Lalo kang pinalubog. Oh. Diba? Hindi, Joel Dipano. Hindi na pwedeng ganyan, pare. Hindi na pwedeng ganyan. Nasa kalahati na tayo eh. And kailangan, ang basihan natin dito, pare, yung midterm election. Nakita mo sa Mindanao? Walang naniniwala. Nagulat din ako. Biro mo may mga taong sinisikmura na iboto ang Duterte. Ganun kabulag yung mga tao natin? Nasisigmura nilang iboto ang Duterte? Si Lambino na sinungaling? Inahanting ng Supreme Court? Si Kibuloy na nakakulong? Isipin niyo po yun. Kung gaano kabulag ang ating mga mamamayan. Oo, nandito tayo sa ibang klase magalit ang tahimik. Pero hindi ganon. Hindi natin kailangan hintayin. Di ba? Hindi natin kailangan hintayin. Hindi ko sinasabi na si BBM ay mahina. Kasi hindi po mahina ang magpatapon ng Duterte sa ICC. Hindi po mahina ang magkaroon ng impeachment kay Sara sa bayan. Hindi kainaan yun. Putek, sobrang kalakasan mo yun. Ang hinihingi natin ay follow through. Follow through. Kasi mabilis tong 3 taon na to. Mabilis tong 3 taon na to. Diba? Iba yung mga weak. Ayan na naman yung mga DDS, oh. Yan na naman yung mga DDS. Sagutin nyo yung week, palayain nyo muna yung presidente nyo. Tsaka kami mag-a-agree week kami. Okay? Palayain nyo muna yung presidente nyo. Ha? Palayain nyo muna yung presidente nyo bago nyo sabihin week. Okay? Hindi pa nakakalaya eh. Pag nakalaya, sige, week na kami. Ha? Yun ang sagutin nyo. Bago kayo mag-type ng week dyan, palayain nyo muna yung presidente nyo. Tsaka kayo mag-celebrate. Ha? He's the tigre. You still have one. You'll be the next PNP chief. Isa pang tigre. So it's not like walang mga tigre. Nasa So even if sigapin natin kuting yung isa, dito pa rin yung mga tigre. So get the work done. Get the work done. Okay. You only have 2 years. Otherwise, yayarin kayo ng mga Dutertes. Get it going. And that brings, guys, us to the penultimate issue. Ano naman ang gagawin ng genuine opposition? Obviously, kung genuine opposition ka, sisiguraduhin walang martial law mangyari, sisiguraduhin mo hindi makalimutan ng tao yung dictatorship ni Marcos at yung legacy niya, at yung mga, yes, and fiscalize 100%. But, Leila, Shell prosecution team. There are even suggestion na as private prosecutor na lang si Luke Espiritu. So you're already having a buy-in or involvement of progressives dito sa prosecution ni Sara Duterte. So all in na sila. But Risa, bam! Or if na-endorse na ngayon si Risa. And then Kiko, right? What are you gonna do? You don't have the numbers. You're just 3 at most. So how are you gonna do it? Who are you gonna work with, right? What are the constellation of candidates you're looking at? If Rafi Tulfo, who's could be the next top presidential candidate, if Sara is taken out of equation, are you gonna work with Rafi quietly?
Are you gonna work with some of the other tapos na takot na directly go against Duterte's, but at the same time also see the logic? What are you gonna do about that? So yun guys, yun yung mga mahalagang issue. Magka-crystallize ba ito? Will Chel, Checky Bam, Leila, all of them, Risa, work together, get something going? Will there be the mitochondria of holding Sara Duterte accountable while at the same time watching BBM? And then will there be, ultimately, this is the question, will there be a interface between BBM and the pink progressives since ang common threat ngayon is the Duterte comeback? Yun. Yan po ang sinasabi natin, yung in-explain ko sa inyo. Habang nasa atin ang admin at ang pink naniniwala pa, ito rin para sa mga pink ang mga pink, yung future 2028, kung nais nyong magkaroon ng mga kung nais nyong mabuhay ang pink at dilaw, 'di ba? Kailangan natin gumising din kayo. Kalimutan na natin yung nangyari sa midterm election na yung iba sa inyo ay naging purist na basta pink lang ang iboboto at ngayon nakita nyo yung resulta natin, nakapasok pa ang dalawang team itim. Ngayon kung naniniwala kayo mga pink na siyempre si BBM matatapos siya ng 2028, kung gusto nyong buhayin uli ang pink dilaw, kung gugustuhin nyo, alam nyo na gagawin. Alisin natin ang hindi karapat-dapat para sa Pilipino. Di ba? Di ba? Alisin natin ang hindi karapat-dapat sa Pilipino. Tandaan nyo, lahat ng ginawa at pinundar ni BBM ngayon, mawawala to pag Duterte na nakaupo. Lahat to malalagas. Balik China tayo. Walang Pilipinas. China tayo. China tayo nito. Yan ang kababagsakan natin. Malamang sa malamang. Wala na to. Lahat ng inalis, babalik. Lahat ng pinoprotektahan, bibigay uli. Maniningil na yung China eh. Bakit ka nagpupondo kung hindi mo sisingilin bandang uli? Sisingilin na ng China yung Duterte. Balik utang na loob. Balik si Digong. Balik si Kibuloy. Lahat babalik. And not to mention the accountability issue. Pag makabalik ang Duterte, yari lahat. Hindi lang mga BBM, yari din ang mga pinks. Right? Akbayan is Damay kayo dito, mga pinks. Damay din mga pinks dito. Kasi ito tiyan mo gonna be red tag right and left if Duterte's are back. You think Sara will forgive Akbayan for being Kasi kita mo ito yung sinasabi niya Akbayan. Kita nyo po, paano nangunguna ang Akbayan ngayon? Isipin nyo, kung gaano ka-democratic ang country natin ngayon. Paano nangunguna ang Akbayan? Nagkakaboses yung mga sinasabi nilang CPP, MPA. Nagkakaboses sila ngayon. Sa panahon ng Duterte, walang boses. Ngayon, lahat may boses. Sa sobrang lahat may boses, lumala ang fake news. Sasasabihin nila, ang presidenteng ito ay walang kwenta. Pero kita mo, lahat nagkaboses. Mga ibang grupo ka man, anong grupo ka, pink, dilaw ka man, pula, green, lahat may boses. Ganun yung presidente na to. Oh. Pero, kapag nakabalik ang mga Duterte, damay na naman ng pink. Imbis na makabalik kayo mga pink, ang mga representante nyo, balik na naman sa kangkungan. the first sponsor of the impeachment against her? You think Sara will be nice to them? Absolutely not. You think the DDS will be fine with the power sharing with the pinks for 2028? No. So I think we have to be very clear about it. BBM, I mean, I can go down to Alighieri. Purgatorio. Okay, nothing perfect, far from perfect, problematic, everything. But you're talking about seventh circle of hell if the comeback thing happens. And it's Talagang 7 circle of hell ang dadanasin natin. Sabi ko sa inyo, hindi lang kami mga loyalista. Lahat tayo, 7 circle of hell
Paghukom, purgatorio. Baka yung 30,000 na namatay, magiging 60,000 yon. Wala na. Yung 30,000, magiging 60,000 yon. Sinasabi ko sa inyo. Oo, sinasabi ko sa inyo. Kaya, pag-isipan natin mabuti to. Lulubog na naman tayo sa utang. Yan ang po ang mga gusto ko sabihin sa inyo. Ito po ay binabase ko sa 2025 midterm election na hindi ko inaakala na ganun po mangyayari. Nakakala ko ang mga tao natin matatalino. Pero grabe po, paano nila nagawang iboto ang mga pumatay sa kapwa natin Pilipino? Proud na proud pa sila. Iba na po ang klase ng Pinoy ngayon. Hindi na nila iniintindi ang kanilang bansa. Hindi nila iniintindi ang kanilang soberanya. Hindi nila iniintindi ang kapwa Pilipino. Dahil nabulag sila eh. Diba? Kahit isa, dalawa na matay, kailangan tumindig ka na. Magising ka na. Isa, dalawa na matay. Pero 30,000 po namatay. Hindi ka nagigising. Iba na po ito. Iba na po ito. Iba na kasi nga, magaling sila. Inamin naman natin yung magaling sila sa propaganda kasi nga funded ng China. Yan po ang problema natin eh. Wala po tayong ganung propaganda na kaya natin mag-boost para lang po makabulag ng tao. Hindi tayo ganon. Organic tayo dito. May manood. Konti nanonood. Marami nanonood. Dire-diretso tayo. Ang problema po natin ngayon, kailangan natin ang presidente natin gawin na ang dapat gawin. Sukdulan na ang dapat niyang gawin. Itodo niya ng itotodo. Hindi na pwede yung okay lang yan. Ganito. Hindi na pa pwedeng ganon. Sinimula mo nang tinatapo mo si Duterte. Sinimula na ang impeachment ni Sara. Idiretso mo na. Sabi mo, sinusuportahan mo ang impeachment. Kailangan managot. Dapat ganun na. Nandito na tayo eh. Oh. Sabihin mo, may posibilidad na maibigay pa kaming 2 senador doon. Ganunin mo. Oh. Diba? Wag na tayong bumalik sa alyansa. Given the fact na yan. Given na tayo dyan. Nandito na tayo ngayon sa sitwasyon natin sa 2028. Sa kahinatnan ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi tayo kikilos dito, wala. Diba? Ang gawin ni BBM dapat, ipakita niya. Oh. Nandiyan si Yusek Claire, katulong niya. Sabihin niya, may balak siyang ipatapon na 2 pang senador. Oh, may balak siyang ipakulong ng mga ganito. Oh. Maganda yung sinasabi niya, iimbestigahan yung crime water. Oh, tapos sundan niya uli. Ang crime water na ito ay nagdudulot ng ganito. Nako, alam niya na yan eh. Oh. Hindi po pwedeng makialam. Hindi po pwedeng makialam, Ma'am Naida, ang presidente, pero maaari siya magbigay ng opinyon. Diba? And sana, pag magbibigay ka ng opinyon sa impeachment, diba? Sana, yung bibigay mong opinyon, nagja-jibe dito saan? Sa mga kaalyado mo. Sa Congress. Diba? Dapat nagja-jibe sa mga kaalyado mo sa Congress. Na sabi mo man lang na, okay na,
pagulong na ang impeachment at naniniwala ako na mananagot ang dapat managot. Ganun lang sana. Di ba? It's gonna be like que horror forever. It's gonna be que horror forever. Why am I more Italiano? I'm supposed to be British. It's gonna... I mean, how else can I spell this out? Okay? Gets na gets kayo mga pings na kaibigan natin have every legitimate reason to be pissed off and angry and want to hold the Marcoses accountable. But, believe me, pag nakabalik ang mga Dutertes, yari lahat. Yari lahat. And yari yung demokrasya natin, ekonomiya natin, forget about it. Forget about it. You know guys, I'm not fan of BBM. I think ang dami niya kapalpakan, ang dami niya mga ek-ek. What did we expect, right? Ano ba achievement ng tao na ito nung ano siya? I mean, I was just here talking to some folks from Oxford and I was like, and said, he didn't even graduate, did he? Like, yung mga ganun, like, what did they give him? So, you get what I'm saying? Like, no fan at all. But, guys, we have democratic space right now. Dilima nakabalik sa Kongreso. Akbayan best performance probably ever, right? Top of the party list ever. All of this is happening during BBS time, not because BBM is great. It's because BBM at least is not a direct threat in ways the Dutertes will be once they come back. So how else am I going to spell this out when I talk about tactical alliances and tactical voting and all of that? Obviously, hindi nag-working tactical voting as much as it should have. Kaya nga you got Camille and Aimee instead of, I don't know, Abalos or Pacquiao or whatever. This is not an ideal world. Numbers game to. Fantastic ranking for Bam and Kiko, but they're just 2 votes. And then there's just Riza. That's it. So in that situation, if the Pinks don't make the right move, Duterte come back to. And at the same time, Pinks also have to be very clear. If there's going to be a tactical alliance, they still fiscalize Marcos. Do you get what I'm saying? These are tough choices. These are hard choices, guys. Hard choices. So I just hope people are not taking the wrong lessons out of these elections. Yes, Bam did very well. Yes, Kiko did way better than everyone expected. But let's be honest, nakalusot sila because basically nagkaroon ng, they were able to get support from both sides because the both sides are trying to court them. Come 2028, that's not going to be the case anymore because the Pinks should field their own presidential candidate. And then, diyan banggaan na with the DDS. Because BBM has no candidate for 2028. Sino candidate nga? Hello? Like, look at the options, like 1% lang yung isa. So, yeah. And this is all about 2028. Right? If Sara is seen as the inevitable next president, good luck holding them accountable and good luck holding them back once they're in power. Okay, before I say something more, I get more Italiano with the espresso and everything. I'm eating here and put myself in trouble, guys. Please, don't take it against me when I raise these issues because I look at 5, 6, 7 years from now. I look at 2, 3 steps from now. Hindi lang ako, I just look at the elections yesterday or election 10 years ago. Guys, you have to be strategically minded and look at all of the scenarios. And I'm telling you guys, if you were to bet today, the most likely scenario, if BBM doesn't step up, if the Pinks don't do the right thing, if there were to be no tactical coalition, Duterte's will be back, yayarin lahat. Yayarin lahat. Now, I don't know if basta will do yung sabi niya sa lahat ng Ilocanos. I don't know about that, but yari lahat, guys. You think Akbayan will have political democratic space if Sara or DDS are the president again? Good luck sa lahat. You think Bam and Kiko are gonna have an easy time? You think Riza will have... Forget about it, guys. Forget about it. Ayan po. Kasi hindi naman natin sinasabi na si BBM ay hindi naman po sinasabi natin. Tama lahat ng ginawa ni BBM. ICC, impeachment, 20 pesos na bigas, mga bridges. Kaso ang problema natin, kailangan niya talagang continuous na to. Walang tigil, walang patid. Dire-diretso na to. Dire-diretso na. Hindi na pwedeng no more Mr. Nice Guy to. No more Mr. Nice Guy. Hindi na pwede yung patwitams, hindi na pwede yung tahi-tahimik, hindi na pwede yung ganon. Kailangan po ng ating Pangulo na ibigay talaga lahat-lahat na. Dahil kakainin siya, tayo at ang Pilipinas. Wala pong Duterte kailangan makabalik, tandaan nyo. Walang Duterte na kailangan makabalik dahil pag nakabalik, lagas-lagas po ang Pilipinas. Lagas-lagas tayo. 'Di ba? Ngayon, ang opsyon, tatapon si Bato, si Bongo, tatapon si Sara, itapon ang dapat itapon. Alisin ang dapat alisin. Yan ang natitirang opsyon. Yan ang natitirang opsyon. Wala na tayo ibang opsyon. Ha? Yan ang dapat unahin.
Wala na, super demonyo ang kalaban natin. Nakita nyo naman sa ugali ni Sarah. Super demonyo ang kalaban natin. Hindi ito bait-baitan ang kalaban natin. At bukod pa doon, may backup ng China to. Sayang yung pinondar niya sa West Philippine Sea. Mababaliwala rin lahat yun. Oh. Sayang ang investigasyon ng Quadcom. Kung babalik din ang mga Pogo, babalik din ang mga Chinese dito. Sayang lahat. Oh. Di ba? Kailangan ng admin natin mag-step up talaga. Hindi na pwede yung lalamya-lamya tayo ngayon. Pero hindi po natin siya tinatawag na weak. Kasi mahirap yung iba yung weak. Kasi yung weak, yung nakakulong sa dahig, yun ang weak. Oh. Yun po ang weak. Yung nakakulong sa dahig, yun ang weak. That's what I'm talking about. Yeah, real talk tayo. Let's have a real talk. So doon sa mga tao na gusto mag-shutdown, oh Richard, nag-iiwing ka ka, get out of here. You know, it's because of, I'll be agenda. It's because of those people, wonderful people, amazing people. Kaya nga tayo nasa mess na yan eh. You know, if the Dilawan were really good, Duterte would have been disqualified from even running for president. The reason why yung nasa Duterte decade tayo is because sa kapalpakan ng ginawa ng mga Dilawan when they had the chance to make sure ma-filter out yung mga katulad ni Digong. And they didn't. Kaya, and next thing you know, anong ginawa nila when Digong was in power? Right? How effective was their resistance? Nung kinulong si Leila de Lima, ano yung mga solid expression of solidarity? So, please lang guys, just because some folks did number 2, number 5 now, let's not forget they're just 2 votes. And let's not forget, these were exceptional circumstances whereby the kurut-kurut thing works. Come 2028, it's really basically down to whether it's Sara Duterte or Bongo or / someone else. I'm gonna real talk you guys on that. So that's where I'm coming from. So, yung mga iba dyan na, wag intriga, let's just, follow the leader, let's just be happy, whatever. It's that kind of presentist, lack of strategic foresight that got us into this mess to begin with. And if you want to silence, back in 2014-15, sino ba ako nun, diba? Ngayon din, hindi ako big shot na person, but at least now, 10 years ahead, after studying very carefully everything, all around the world and in the Philippines, ito lang masasabi ko, if walang tactical alliance, if the Pinks don't get it right, on what is the real primary threat to our constitutional order. If BBM doesn't step up, babalik ang mga Dutertes, yari ang lahat. Yun lang masasabi. Yan, totoo yan. Totoo yan. Kasi ayun nga sabi ko sa inyo, sasagipin nila yung apelido nila eh. Sasagipin nila yung apelido nila. Kaya pag bumalik ang mga Duterte, walang Pilipinong usapan, apelido nila, sasagipin nila. Lahat ng nagastos nila, babawiin nila yan. Magkano nagagastos nila sa ICC ngayon? Babawiin nila yan. Oh, ang mga bilyar, mamumuno na naman. Baka pati GMA, mapasara na yan. News 5, papasara na yan. Patatahimikin na dapat patahimikin uli. Diba? Oh. Kaya hindi na po tayo pwede ngayon na maging mabait sa mga bagay na ganito. Kasi, nakasalalay po ang future ng bansa. And, hindi po tayo bago sa administrasyong Duterte. Naranasan natin yan. At binulag tayo na akala natin na dudulot tayo tama. Ngayon, kung may time kayo, isa-isahin nyo yung 2025 midterm election. Makikita nyo doon ganun kabulag ang mga Pilipino. Ganun kabulag ang mga Pilipino na parang hindi nila inintindi na may nalagasan tayong mga kapwa Pilipino sa panahon ng mga Duterte. Wala silang pakialam doon. Walang pakialam mga kapwa natin Pilipino doon. Hindi nila inintindi yun. Ang importante sa kanila, bulag na bulag sila. Importante sa kanila na naawa sila sa mga Duterte, akala nila na napakabuti
na magandang ginawa sa bansa na hindi nila alam, hirap na hirap ang administrasyon ngayon at hindi pa makakakilos-kilos dahil sa pag-aasikaso sa mga bangungot na iniwan. Oh. At ang Pangulo mismo ang nagsabi sa kanyang vlog after election, sawa na ang tao sa politika. Given, yes. Pero may isa pa doon, Mr. President. Kilusan mo yan. Ibigay mo na ang lahat ng ibibigay mo. Dahil sasagpangin tayo niyang mga yan. Sa totoo lang. Pag nagkabalik yung mga yan, maraming masasara, marami na naman. Baka yung EJK, 60,000 na yan. And you're gonna miss whatever is happening, no matter how A1 and Palpak or whatever is BBM. I'm telling you guys, you're talking about Purgatorio versus 7 Circle of Hell. That's the best way I can put it. Alright? On that note, thank you very much. Maraming salamat. God bless. And talk to you soon. Medyo tumaas ang ano natin. Maybe it's the espresso. You blame the espresso. Okay, espresso. Thank you very much, guys. Whew. And yes, Pinks should think about fielding their own presidential candidate. Is it Bam? Is it Risa? Is it Lenny? Vico is not... Guys, yun ang gusto kong sinabi ni Vico eh. Sabi ni Vico, huwag kayong maghanap ng savior. Tama. Ang kailangan natin kilusan, ang kailangan natin... Yan eh, yan yung mahirap sa atin eh. Akala nila savior si Duterte. Ayan po yung motto ng 2016. Akala nila itong tao na to ang magliligtas sa Pilipinas. Akala nila itong tao na to ang mag-aangat sa Pilipinas. Ano nangyari? Oh. Lalong lumubog. Di ba, Lito? Doblado lubog. Hindi po natin kailangan, mga kakamping, mga loyalista, hindi natin kailangan ng savior. Hindi natin kailangan ng magliligtas sa Pilipinas. Ang kailangan natin, isang tao na magre-representa sa ating bansa. Wala po makakapagligtas sa Pilipinas. Dahil ang makakapagligtas sa Pilipinas, tayong Pilipino, tayo bumuboto. Yun ang totoo. Kaya yung mga kakamping dyan, mga dilaw, mga loyalista, strategize to. Benepisyo nyo, benepisyo namin, benepisyo ng Pilipinas. Kasi pag ang Duterte na mumuno, benepisyo lang ng ilang tao yan. Sabi ni Diamond, malay natin, pero kapos na sa oras, Diamond. Kapos na tayo sa oras. 3 taon na lang, bali 2 years na lang. Kapos na tayo sa oras. Mabilis lang to. Sa 2028, boboto na uli tayo. Gitna ng 2027, campaigning period na. Pasikatan na yan. Oh. Ngayon, ang kailangan natin ngayon, bago tayo malampasan nitong 2025, meron na tayong pinangahawakan. May kasiguraduhan na tayo. Uncertain pa tayo ngayon eh. Uncertain tayo ngayon. Hindi tayo uncertain para sa bansa. Uncertain tayo, hindi pa tayo sigurado sa mga gagawin ni BBM para sa mga nagwalang niya sa mga taong bayan. Yun ang kinakailangan natin. May kasigurudahan na tayo. Diba? Hindi natin kailangan ng savior, tagapagligtas. No. Kailangan natin magtulungan, mga kababayan. Diba? Malungkot man ang nangyari sa eleksyon na yan, pero magbibigay din leksyon sa atin yan. Magbibigay leksyon sa atin na alin? Magbibigay leksyon sa atin na kailangan na nating kumilos. Diba? Kasi wala eh. Diba?
Wala eh. Oh. Oy, there's TV. Hello, there's TV. Oh. Biro mo, sa Davao pa lang, magkano bayaran? 15,000. Diba? Hmm. Tandaan nyo, tayo ang future, tayo ang gobyerno, tayo ang kinabukasan. Tandaan nyo, huwag nyo isipin na nasa isang tao yan. Tayo ang gobyerno, tayo ang kinabukasan. Diba? Tignan mo sa Pasig, si Vico Soto. Sino naging gobyerno? Ang taong bayan. Bakit? Inalis nila. Pinalitan nila ng bagong gobyerno. Di ba? Pinalitan nila ng bagong gobyerno. Si Vico Soto. Oh, si Vico Soto. Instrumento. Oh. Instrumento. Kita nyo? Ng taong bayan. Kumilos ngayon ng taong bayan. Oh. Sino nakikinabang? Taong bayan. Oh. Kaso dito sa sitwasyon ng ating Pangulo, nakikinabang ang taong bayan pero binubulag po. Kinukontra po ang mga programa, ang mga adikain ng Pangulo, sinisira. Ngayon, ang tanging opsyon ng gagawin ng Pangulo, bigyan niya ng hustisya ang mga tao. Yun na lang. Bigyan niya na lang ng hustisya yan. Yung mga naagrabyado na 30,000, yung pondo, yung pera ng taong bayan, yung pera ng taong bayan na hanggang ngayon di natin alam saan napunta. Wala eh. Oh. Hanggang August na lang po yan. Hanggang August na lang yung ombudsman. At feeling ko pag napalitan yan, simula na ng laban. Sabi ni Lito, parang Lito, we need to educate each and every one of our countrymen who are still believing in the truth and justice as one nation under God. Tama yan. Sabi ni Jerit, tama, 101%. Magtulumihan tayo para sa ating mga Pilipino, sa mga susunod na mga henerasyon, kawawa sumunod sa atin kung isang tao lang ang panatik. Kaya nga alam mo yung mga kababayan ko, sa mga DDS, sa mga pink, sa mga DDS, sa mga pink, sa mga dilaw, deserve natin ang bagong kandidato sa 2028. Deserve natin. Deserve natin. Tandaan nyo. Ha? Kung nagtatalo-talo tayo sa Marcos, kung nagtatalo-talo tayo sa mga Duterte, bakit di kayo sumubok ng bago? Yun lang naman eh. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan natin gumising eh. Gumising tayo. Okay? Tanong! Baka may tanong kayo dyan. There's TV, thank you. Mag-subscribe kayo for Showbiz Balita. There's TV. Showbiz Balita yan. There's TV. Mag-subscribe kayo dyan. Isipin nyo naman. Eto lang Ewan ko na lang. Putik, boboto yung ba si Sara? Ganyan? Ganyan ba ugali? Ganyan ba kailangan maging panatiko ka ng ganyang ugali? Nakakaawa naman. Alam mo, naaawa ko sa mga taong nabubulag eh. Kailangan ba tayo maging panatiko ng ganyang ugali? Nagbabanta? Plastado yung ugali? Kita nyo, ganyan ba? Ganyan na naman ba ang iupo nyo? Sa tingin nyo, tama yung ganyan? Ganyan ang iupo nyo? Hindi po tama yan. Hindi po normal yan. Diba? Hindi normal yan. Ang ipo natin yung deserve. Diba? Kung maaari. Kung wala kayong makita sa dilaw, sa pula, sa iba naman. Oh.
Hindi pa pwede si Biko, 39 pa lang siya sa 2028 eh, 39. 'Di ba? 39 pa lang siya eh. Sa blue, sino ba blue? Pero mo hindi, alam mo ha, ang gara kasi, alam mo, bisa napapailing na lang ako. Hanggang ngayon napapaginipan ko. Paano nanalo si Camille Villar? Hindi ko mag-get over. Ako mismo, ilang taon na akong biktima ni Camille Villar, ng mga bilyar. Kami dito, ilang taon, hindi ko alam paano pananalo yon. Doon ako hindi makaget over. Sabi ko, grabe yung mga kababayan natin, napakatanga naman. Grabe mga kababayan natin, sobra po, sobra. Hindi makatarungan eh. Wala na akong pakialam sa ibang kandidato eh. Pero yung bilyar, putik, grabe naman. Grabe naman, tubig namin dito, brown. Di talaga ako makaget over dun eh. Ay. Oh, magkita-kita tayo mamaya. Ders, subscribe kayo, Ders TV ha. Kaibigan natin yan. Oy, baka ma-open kayo ha. Wala po ako mga pink, mga pula, sa mga loyalista. Hindi po natin pinipintasan yung Pangulo ha. Hindi po natin pinipintasan yung Pangulo. Ang gusto lang po natin sa Pangulo, i-step up mo na yung sarili niya. Kasi, nagputol-putol eh. Ando na sa ICC. Andito na yung impeachment. Sumagot na siya kay Sara. And then what? Oh. Wala, alam mo mahirap dito. Wala kasi magdidikta sa kanya na sabihin mo to. Presidente siya eh. Sa kanya mismo dapat manggaling. Oh. Kailangan, wala magdidikta sa kanya eh. Tulungan natin ang ating bansa mga kababayan, okay? Magkaisa. Ang pogi mo, iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Kausapin ko mamaya si BBM, tawagan ko. Hello, Uncle! Step up! Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Vicks at amoy Sampaguita. Mga Ikaw, maitutulong mo. Ako? Maitutulong ko? Wala akong naitulong dito. Pasensya na kayo ha. loyalistang sobrang uyanin na. Lahat sila sobrang minamahal ka. Niyolo-niyolo ang kagwapuhan. Sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at lola pati mamamayan. Ikaw parati ang laging inaabangan. Niyolo-niyolo ang kagwapuhan. Kausapin ko mamaya, Busy pa eh, nandun pa sa sa may Philippine Military. Pag-uwi niya, kausapin ko. Sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at lola pati mamamayan. Ikaw parati ang laging inaabangan. Babalik na naman tayo sa China, no? Babalik tayo sa China, putek, no? Grabe, no? Nako, alam nyo, ito ha. Si Trump, kinausap na yung Russia at Ukraine, magkakaisa na. Pero in China, wala. Sakim talaga. Ngayon, pag nangyari po ang kinatatakutan natin, bumalik ang mga Duterte, wala na pong West Philippine Sea. Tandaan nyo. Wala na pong West Philippine Sea. Ang Taiwan po, wala na. Pilipinas at Taiwan, wala na yan.
extension na tayo ng China. At doon kayo magsisisi. Mga kababayan ko, doon po kayo magsisisi. Doon kayo magsisisi. Nasasabihin nyo, sana pala hindi ganito. Gano'n naman yung mga Pilipino eh. Mahilig magsisi talaga na kapag nare-realize nila ang lahat eh. Tandaan nyo, 6 na taon na tayo sa Duterte. 6 na taon tayo sa China. Tandaan nyo yan. Tingnan mo hanggang ngayon, hindi tayo natatapos. Hindi tayo natatapos. Hanggang ngayon, hindi po tayo natatapos sa China na yan. Pumapasok, lumalabas ng bansa China. Ito lang, bago mag-eleksyon. Kalahating bilyon galing sa China, pera. Gumising kayo mga kababayan. Hindi na pera-pera to. Ha? Para sa mga apo, mga anak natin to. Maawa kayo sa pamilya nyo. Maawa kayo sa pamilya nyo. Ginagawa natin to para sa pamilya natin. Hindi na pera-pera to. Ha? Umulan, bumagyo, at anumang araw lumindol tsunami. Kahit mabalisaw-saw, pangalan mo laging Ay nga pala, may babalita ako sa inyo. May pinaplano po kami, tuloy po pala ang ABP. Yung ABP po, sabi ko sa inyo na ano po ang ABP sa amin, na tuloy-tuloy po ang pagtulong. Tuloy-tuloy po ang pagtulong, pagtutulong-tulungan po namin ng ABP para makatulong po sa mga kababayan. Sana po pag tumulong po kami, huwag nyo kaming pintasan na ano lang po to, tulong-tulong po ang mga ABP at itong ibang mga kasama namin na tulungan po ang ating mga kababayan. Kahit mga 2 kilong bigas, sardinas, noodles. Sana po magkakaroon po tayo ng YouTube. Ang pangalan ay Kwentong Bumbero. Gagawin po natin yan. Para po kahit papaano itulong natin sa pamagitan po ng pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan pong pagtulong na yan, ipaparating natin sa ating mga kababayan na meron pong gobyerno. Tandaan nyo po. Bawat natin yan, sasabihin natin doon ay, ito po ay bilang pagmamahal ng ating Pangulo. Tutulong po tayo, ipopromote natin ang ating Pangulo, ipopromote po natin ang ating mga bombero. Hindi porkit po natalo, ihinto na tayo. Ituloy natin tong advocacy na to sa pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Okay? At yun po. Umpisahan natin sa maliit. Okay? Umpisahan natin sa maliit. Okay? Sana po suportahan nyo po kami ng kasama ang ABP. At samahan niyo po kami. Magkakaroon po tayo ng YouTube, Kwentong Bumbero, tsaka sa FB, Kwentong Bumbero. ang umaangat. Niyolo kapugian, sinalo mo lahat. Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Thank you, Ma'am Grandma Jules. Ayan, si Bunagan. Hello po, shout po. Ayan, sabihin niyo po, magkakaroon po tayo. Kaya angat natin ang mga bumbero. Hindi man sila nabigyan, tuloy-tuloy po tayo, tutulong po tayo. Okay? Makakita po kayo ng mga pagtulong natin. Kasama po natin ang ating mga bombero. Tuloy natin to. Hindi pwedeng uminto ang pagmamahal natin sa ating taong bayan. At amoy sampagita, mga loyalistang sobrang ulyanin na. Lahat sila sobrang minamahal ka. Niyolo ang kagwapuhan. Sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at Baka yung isa pong channel ay natin. Kwentong Bumbero po ang niya. Papalitan na lang natin. lola pati mamamayan. Ikaw parati ang laging inaabangan. Niyolo ang kagwapuhan. Sa pagkomento di ka mapantayan. Lolo at lola pati mamamayan. Ikaw parati ang laging inaabangan. Tama, magkaisa na tayo. Di ba? Nakakalungkot, no? Wala po tayong magawa eh. Wala po tayong ganawa. Kumbaga, tulungan na lang po natin ang Pangulo. Tulungan na lang po natin ang Pangulo. Yan na lang po ang the best natin. Kasi wala pong tutulong dyan eh, kundi tayo rin. And kayo po mga nanonood sa amin, maging instrumento po kayo ng pagtulong. Kumbaga, ipaliwanag nyo sa mga pamilya nyo. Maliit na tinig po yan, pero kapag nakarating po yung maliit na tinig na yan sa mga pamilya nyo, sa mga nabubulag, magkakaroon po yan ng kalinawan.